Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kung hindi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa ng aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kaniyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo para sa araw na ito ay nagtuturo sa atin kung ano ba talagang mahalaga sa ating buhay. Kung tatanungin ko po kayo, ano nga ba ang pinakamahalaga ngayon sa inyong buhay? Ano po ba ang tunay na kahulugan at katuturan ng inyong buhay? Ito po ang mga katanungan na susubukan nating sagutin habang pinagninilayan natin ang ebanghelyo sa araw na ito. Kung babalikan po natin ang mabuting balita, may isang lalaking nagtanong kay Jesus, "Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan?" At ano ang sagot ni Jesus Nazareno? Alam mo ang mga utos? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. At ano ang sagot ng lalaki? Lahat ng iyay tinutupad ko mula ng aking pagkabata. Subalit, pagmasdan ninyong mabuti, lubhang magaling, at alam ni Jesus Nazareno ang lahat. At alam niya ang kakulangan sa lalaking nagtanong sa kanya. Kaya't ano ang hinabili ni Jesus? Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, bumalik ka at sumunod sa akin. Anong nangyari pagkatapos? Namanglaw ang lalaki nang marinig ito. Malungkot siyang umalis sapagkat siya ay napakayaman. Mga kapatid kay Kristo, hindi po ba't ito naman talaga ang kahulugan ng buhay? Ang magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama at makapiling ang Diyos para sa buhay na inilaan niya sa atin. Ito ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. Ang makapiling at makasama ang Diyos sa isang buhay na kailanman ay hindi na magwawakas. Kaya naman, kahit anong pagsusumikap natin, anumang tagumpay ang mayroon tayo, anumang ginto o kayamanan na itinatago natin, ang lahat ng ito ay walang silbi. Ang lahat ng ito ay walang kahulugan kung wala tayong Diyos sa ating buhay. Uulitin ko po, ang lahat ng bagay, ang lahat ng kayamanan at tagumpay na mayroon tayo, lahat ng ito walang kabuluhan kung wala tayong Diyos sa ating buhay. Nais ko pong linawin, hindi po masama ang mga material na bagay. Hindi masama ang kayamanan. Sa katunayan, kailangan natin ito tulad ng pagkain, bahay, sasakyan, at mga kagamitan. Subalit, pagmasdan ninyo, nagiging masama ang mga ito kung itinuturing natin na ito ang pinakamahalagang kayamanan sa ating buhay. Na animoy kung wala ang mga ito, wala ring kabuluhan at saysay ang ating buhay. Kung ito ang nagiging labis-labis at dinadala natin sa araw-araw,
at humahantong sa ating pagkamakasarili at pagkagahaman, ito ang humahadlang na sa atin upang makita ang kahalagahan ng Diyos sa ating buhay. Magbigay tayo ng halimbawa nung panahon ng pandemya dahil sa labis na takot at dahil sa kawalang tiwala sa Diyos. Nauso noon yung tinatawag na hoarding, yung sobra-sobrang pamimili. Kahit hindi na natin kailangan, ay bibilhin natin dahil sa labis na pagkatakot. At ang nais natin, masalba lamang ang ating mga sarili at mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan nito, hindi natin nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahihirap at mga kapuspalad dahil inubos na natin ang mga supply na dapat ay para sa lahat. Kapag ginagamit natin ang ating kapangyarihan para abusuhin ang karapatan ng ibang tao, kung hindi tayo makatulog sa gabi dahil takot tayong mawala ang ating kayamanan, dito sa mga pagkakataong ito, dinadala tayo sa pagkamakasarili. At ito ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, anuman ang kalagayan mo sa kasalukuyan, maging sino ka man, isang bagay ang hindi mo maiiwasan sa mundong ito, ang magpasya. Sino ba talaga ang iyong sinusundan? Ano ba talaga ang iyong pinahahalagahan? Saan ka ba talaga pupunta? Ano ba ang laman ng iyong puso't kalooban? Ang mundo bang mapanglinlang o ang Diyos na buong pusong minamahal at iniingatan ka? Mga kapatid kay Kristo, iisa lang lamang ang dapat na tunay na yaman ng ating puso't kalooban. Yan, walang iba kung hindi ang Diyos. Ang Diyos na yan, hinihintay ka niya, anak ka niya, magbalik loob ka sa Kanya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.